AFP mga kapatid, bantay sarado ngayon ang mga barko ng China rito sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw muli mga kapatid. No? Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong balitang panonoorin ngayon mula rito sa UNTV News. Again, manonood lang tayo ng balita. Magbibigay tayo ng reaksyon at komentaryo sa mga balita mga kapatid. Ayon dito sa report, mahigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang mga aktibidad ng China sa rehiyon. Kasunod ito ng paggalaw ng dalawang malaking naval group ng Chinese Navy na posibleng magkaroon ng epekto sa Pilipinas sa harap ng tumitinding tensyon sa Taiwan at Japan mga tol. Kasi nga ngayon, nagkakaroon ng mainit na sagutan mga tol etong Japan at saka China. No, dahil nga rito sa Taiwan, dahil nagsalita yung Prime Minister ng Japan na kung sakali daw atakihin ng China itong Taiwan, mapipilitan ng Japan na pakilusin ang kanilang sandatahan, which is hindi yan nagustuhan ng China. Kaya ngayon silang dalawa ang nagbabangayan ngayon. Etong nakaraan nga mga tol is nagpalipad ng mga eroplano etong China dito sa mga isla malapit sa Japan mga tol. At nitong nakaraan, naglabas ng report itong Japan na yung mga fighter jets daw ng China, mga tol, nakalak yung radar nila, no? Nakalak doon sa mga aircraft ng Japan. Kumbaga, nakatarget na sila. Which is yan ay itinatanggi ng China mga tol at sinisisingin nila ngayon ng Japan na yung Japan daw ang nanghaharas sa kanila. Naku po, sino kaya paniniwalaan ninyo? Pero bago natin to simulan mga tol, wag nyo munang kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Madalas po natin binibigyan ng reaction video and commentary yung mga ganitong klaseng uri ng balita, no? So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Over the weekend and last week, we have monitored a Chinese task group centered on an amphibious assault ship passing on the eastern seaboard of the Philippines beyond our EEZ. We have also noted the Liaoning carrier battle group on the northeastern part of Luzon, close to Okinawa. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Japan, sinabi ng AFP na mas pinalawak nila ang pagbabantay sa karagatan sa rehiyon. Ayon sa AFP, dahil lumipat na sila sa external defense, mas malayo at mas marami na ang kanilang minomonitor. Dati kasi di ba naka-internal defense sila, ang minomonitor nila yung galaw ng mga rebelde, galaw ng mga terorista dito sa ating bansa. Ngayon, nakalipat na yung focus nila sa external defense. Ang minomonitor na nila ngayon mga tol, etong China. Kasi sila yung nakikitang banta ng AFP natin dahil sila naman talaga yung agresibo pagdating dito sa agawan ng teritoryo. Actually marami tayong kasalungat, ka-dispute natin mga tol. Umaalma rin ang ibang bansa dito sa ating EEZ pero hindi sila kasing agresibo ng China na to the point na nagkakaroon na ng banggaan, nagkakaroon na ng water cannon. Actually nagsimula yan mga tol, kung naalala ninyo, way back 2012 nagsimula na yon dati pa, pero way back 2012, aarestuhin sana ng Navy natin, mga tol, yung mga mangingisdang Chino na nakita nilang nangunguha ng mga giant clams, nangunguha ng pating, sea turtle, aarestuhin nila yon. Problema, nagdatingan ngayon itong mga Chinese Navy, itong mga warship ng China at doon nga nagkaroon ng standoff. Yun na rin yung time mga kapatid na nakuha na ng China etong Baho de Masinloc at hindi na tayo nakapasok dyan para mangisda. Kaya ngayong administrasyon dati na yon ni Pinoy, di ba? Ang minarapat na lang nilang gawin kaysa makipagdigmaan tayo dyan mga tol, nagsampa na lang tayo ng kaso dito sa Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Permanent Court of Arbitration sa pag-asa na kapag nagkaroon ng hatol at nanalo ang Pilipinas, irerespeto yan ng China at aalis sila dyan. Kaso hindi Hindi ganon ang resulta and 9 years ago na mga kapatid, problema pa rin natin sila. Nitong nakaraang weekend, na-monitor ang Chinese Amphibious Assault Ship Group na dumaan sa eastern seaboard ng Pilipinas patungo sa direksyon ng Australia. Sa isang hiwalay na lokasyon, na-monitor din ng Liaoning Carrier Battle Group na nasa Hilagang Silangan malapit sa Okinawa, Japan. Considering that the Philippines, Japan, Taiwan are all within the first island chain, and as mentioned by the Commander-in-Chief, that any action
in Taiwan, in Japan would surely impact on the Philippines. The AFP is monitoring developments now on a regional basis. Parang magsisimula pa nga ang labanan mga tol, Japan at China. Kasi ngayon nagkakagirian na talaga sila. No? Pero dahil pa rin sa Taiwan, no? Pero yun nga, kung bakit natin to kailangan i-monitor, kung bakit natin to kailangan bigyan ng reaksyon at kailangan maging aware tayo kasi 'di ba? Sabi na nga ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, malaki impact nito mga tol sa Pilipinas. 'Di ba? Malaki ang impact nito kapag nagkaroon halimbawa ng sagupaan diyan, Japan, China, Taiwan. Laki ng impact nito mga tol sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng AFP na magkalayo ang dalawang grupo ng mga barko ng China na sa kanilang tansya ay 600 hanggang 800 miles ang pagitan. Layo. Parehong may dalawang escort ships at isang supply ship ang aircraft carrier Liaoning at amphibious assault ship. Nilinaw din ng AFP na namonitor ang dalawang naval group sa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero bahagi pa rin ito ng kanilang pagbabantay ngayong mas malawak na ang sakop ng kanilang monitoring. May mga ulat din. Okay, malinaw malinaw yan. Hindi yon nasa loob ng ating EEZ, nasa labas ng EEZ natin. Pero nakamonitor sila para nakaready lagi ang kanilang hukbo whenever na magkaroon yan ng biglaang sagupaan. So dapat nakikita nila, namomonitor nila kung nasan tong mga battle group na to mga tol. Kasi kita ninyo mga tol, naglalayag mga warship ng China. Hindi lang basta warship mga tol, battle group. Isang fleet, kumbaga. Merong kapag naglalayag ang isang tawag dito, aircraft carrier, 'di ba? May mga kasama yan sa palibot niya. May mga kasama yan, kumbaga may mga backup yan, hindi yan naglalakbay mag-isa lang. Na posibleng show of force tawak na ang sakop ng kanilang monitoring. May mga ulat din na posibleng show of force ito ng China, hindi lang para sa Japan, kundi pati sa Australia. Historically, this has been the path of a carrier battle group from the PLA Navy. Show of force. Ang pagpapakita ng puwersa mga tol. Coming from mainland China, it transgresses the northern part of Luzon, passing through Okinawa, Miyako Straits, down our eastern seaboard, Palau, Australia, down to Indonesia, Lombok Strait, heading up to Cebu Channel, exiting in the South China Sea. Ang dami kasi pwedeng pagmulan ng gulo talaga ngayon mga tol. Biruin mo, itong nakaraan nga lang, di ba? Biglang sumiklab ang panibagong gulo dito sa Thailand saka sa Cambodia. O, di ba? Matatandaang naghain ng protesta ang Japan sa Chinese ambassador matapos ilak ng mga J-15 fighter jet ng China mula sa Liaoning aircraft carrier ng 2 beses ang radar ng F-15 fighter jet ng Japanese Air Self-Defense Force noong December 6 sa timog silangan ng Okinawa. Tinawag ito ng Japan na dangerous acts at extremely regrettable. Ryan Lacanlale, UN. Tapos ngayon, sinasabi ng China mga tol, Japan daw ang nanghaharas sa kanila. Ginagamit daw ng Japan mga tol yung kanilang military para harasin sila, para sindakin sila. Yun ang sabi ng China mga tol, hindi galing sa akin yan. Galing mismo sa China yon. Ang pinalalabas nila mga tol, yung Japan ang nagsisimula na sindakin sila. Kumbaga yung Japan ang nagpapakita ng puwersa para sindakin sila. Well again, tatanungin ko kayo, sino sa tingin ninyo mga tol ang naninindak at nagpapakita ng puwersa? Bahala na kayo humusga. Diba? Bahala na kayo humusga. Kasi kung ako tatanungin based sa experience natin mga tol, based sa experience sa napapanood natin, diba, dito sa mga balita, alam na natin mga tol kung sino yung mahilig mag-show of force. Alam na natin kung sino yung mahilig magpakita ng puwersa, mag-intimidate. Alam na natin mga tol kung sino. Kayo, ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Alright, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.